masakit na habang kayo pa ay may iba na yung partner mo. Yun. Which is reality talaga to. Na isa ito sa mga nababasa ko sa comment section or sa mga nagtatanong din sa akin, which is through messages, na Kuya Kiko, habang kami pa ng partner ko is may isinasabay na sa akin, or yun na nga, which is may iba siyang kinakalaguyo. So and then yung huling tanong is, ano po yung dapat kong gagawin? So ito po mga utol, once kasi na in a relationship pa yung isang tao, and then kapag may sinasabay siya, ay matatawag po natin itong cheating. Okay? Na siya po ay nagloloko, na sa halip na meron naman siyang partner talaga. So, sa mga ganitong pangyayari kasi, actually hindi rin natin kontrolado yung takbo ng buhay dito sa mundo. Pagdating sa sarili natin is kontrolado po natin ito. Yes? Pero pagdating sa ibang tao, ay hindi po yan natin kontrolado or hindi po natin yan makokontrol. Diba? Kagaya na rin sa sinabi ko, kahit nga sa magkakapatid, lumaki na nga sa iisang bubong, pero paglaki is may kanya-kanya pa rin desisyon. Kahit nga sa magkambal, diba? Na paglaki is may kanya-kanya pa rin desisyon na hindi natin nakokontrol. Na hindi natin sila napipilit or mapipilit, na kung ano yung gusto niya at saka kung ano yung gusto mo, na hindi talaga magtutugma or hindi magkapareho, is wala kang magagawa. Kasi pag pinag-usapan natin yung ibang tao, ay may sarili po yung desisyon, may sarili siyang nararamdaman, at saka may sarili po yung pag-iisip. So ngayon is ang tanging solusyon lang dito ay wala na po tayong magagawa sa mga ganong klaseng tao. Hindi na natin yan makokontrol eh. Ang tanging makokontrol lang natin sa ngayon is yung sarili mo. Na kung ano man yung gagawin mo is pwede talagang mangyari. Pero kung ano yung gusto mong ipapagawa sa ibang tao ay may posible or posibilidad na hindi pa yan mangyayari kasi ibang tao yan eh. Mahirap na yung pilitin. Hindi natin yan kontrolado. Na possible din na kung ano yung gusto mo is maybe hindi niya rin gusto or hindi niya gusto. Pero pagdating sa sarili natin utol, kung ano talaga yung gusto nating gagawin is posibleng mangyari kapag ginawa natin. Buhay natin to eh, sarili natin to. Kontrolado natin to. So ang tanging pinapahiwatig ko lang dito is ang tanging solusyon na pwede nating gawin is nasa sayo. Yes, nasa sayo utol. Nasa sayo yung pinakasusi. Like I said kanina, pag-cheat po yung tawag dyan. Na kung magstay ka sa ganitong klaseng situation is mas lalo mo lang matotolerate yung isang tao na parang pinapakita natin na okay lang sa'yo na gaganituhin, na lokohin. Kapag nagstay ka is talagang deserve mo rin na lokohin dahil you deserve what you tolerate. Kasi nandiyan ka pa rin eh. Pinapakita mo pa rin na parang okay lang sa'yo, na kahit niloloko ka na ay nandiyan ka pa din. So ang tanging gagawin mo lang dito utol, once na niloko kayo ng partner ninyo, subukan nyo talagang kalasan. Ipakita ninyo na hindi nyo deserve yung ganitong gawain niya. Na hindi mo nagugustuhan yung mga ganitong ginagawa niya. Na kailangan mong ipakita na mawawala ka kapag tinutuloy-tuloy niya pa ito. Yes. Kasi kung nandiyan ka lang, wala kang ginagawa, ikaw pa itong naghahabol, ikaw pa itong humihingi ng sorry, ikaw pa itong nakokonsensya na baka ikaw pa itong nagkukulang sa kanya, huwag kang mag-isip ng ganun. Kasi yung tao na minamahal or may pagmamahal talaga sa'yo, kahit may pagkukulang ka pa utol ay mauunawaan ka po neto. And then, kapag yung tao talaga yan na totoo ding nagmamahal sa'yo, ay kusa po yan. Naiiwas sa kung saan ka man masasaktan at saka mahihirapan. Dahil may pagkikir. Pero kapag ginagawa niya yung mga bagay-bagay na ito na kung saan ka masasaktan, then it's a validation na hindi ka talaga minamahal ng taong ito. So, ano pa yung rason natin na magstay? Yes. So simple as, kailangan ninyong ma-realize na kapag niloloko ka ng isang tao utol, 100% po, magagarantiya ko sa inyo na hindi ka niya minamahal.
Kahit sabihin man natin na Kuya Kiko, paano yan? Naguguluhan ako kasi kapag sa salita ako makinig is, yun na nga, sinasabi niya rin na mahal niya ako. Pero kung titignan naman sa mga kinikilos niya is ganito nga, niloloko naman ako. Itong mga utol, klarong-klaro naman, di ba? Saan ba yung totoong nagsasabi? Yung actions na hindi pwedeng dayain or yung salita na pwedeng i-construct or pwedeng gawa-gawa lamang? So that's why wag po tayong magpakabulag na kailangan is isipan ang pagganahin. Kung ano po yung nakikita mo, kung ano po yung nahuli mo sa kanya, na kung may matibay kang ebidensya, yan po yung paniwalaan mo. And then, wag ka nang makinig sa kanya dahil sigurado, mamanipulahin ka lang yan na magbibigay sa'yo ng distraction. Okay? So yun ang po mga utol, sana ay malinaw sa inyo at saka sana ay nakatulong yung video na ito na para maging matibay or para mas maging matatag pa kayo dyan. Sa mga nanghihina po dyan, nandito lang po tayo. And then sa mga gusto pala akong makausap one-on-one, PM lang nyo or PM nyo ako sa aking FB page ng Payong Kaibigan ni Kiko. Kita-kits tayo doon. So yun ang po mga utol, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lang at para wala kang masabi, kaya nga hindi ko wala.